Magandang gabi po sa bawat isa. We welcome you again sa ating live stream. It's November 24. Merkules po ngayon. Tayo po muli ay mag-aaral at mananalangin sa bawat isa at magpapalakasan dahil naniniwala po tayo na may gagawin ang ating buhay na Panginoon. Sige po, kung meron po kayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa libro ng Genesis, chapter 42, from verse 1 up to verse 5. When Jacob learned that there was a grain in Egypt, he said to his son, "Why do you just keep looking at each other?" He continued, "I hear that there is grain in Egypt. Go down there and buy some for us, so that you may live and not die." Then the 10 of Joseph's brothers went down to buy grain for Egypt. But Jacob did not send Benjamin, Joseph's brother, with the others, because he was afraid that harm might come to him. So Israel's sons were among those who went to buy grain, for there was famine in the land of Canaan also. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Amang banal, salamat sa oras ng pagbubulay. Salamat at nandito po kami gusto mag-aral. Gustong hawakan ang iyong banal na presensya. Alisin mo ang pagod sa maghapon, palitan mo ito ng iyong kalakasan, dahil naniniwala po kami kung wala ka, Panginoon, ay wala po kaming magagawa. Salamat sa buhay ni Joseph, sa aming sharing nito, sa pangalan ni Jesus, sa tayo po lahat ay magsabing, Amen and Amen. Amen. Remember last week, Friday, na binigyan po ni Haring Parao si Joseph ng isang napakataas na rango, second in command, parang governor of the whole land. So dito sa chapter 42, naman na nila na dumating na ang famine, dumating na ang taghirap, tagtuyo. Wala nang maitanim sa lupa, wala nang makain ng mga hayop. At nadinig po ni Jacob na merong pagkain sa Ehipto. Di niya alam, nandun si Joseph ng kanyang anak. Kaya inutusan po niya ng kanyang mga anak na 10 na pumunta sa Ehipto at bumili ng pagkain. Iniwan po niya ng bunso. Sino yun? Si Benjamin. Now, sa verse 6, habang papunta po ang mga kuya ni Joseph sa Ehipto, sabi dito, Joseph was the governor of the land, of the whole land of Egypt. At pagdating ng mga kuya niya, luhod agad. Halik agad sa sahig. Hindi lang po nung katulad sa Pilipinas ng baw, ganun lang. Hindi. Talaga nung pinaka-noo mo, didikit yan sa sahig o sa lupa para irespeto ng mataas na tao. Now, ganun nga po ang nangyari. Nandun sila at si Joseph ay namukaan sila. Siguro si Joseph di nila mamukaan dahil kung alam niyo ng mga itsura ng mga Egypt, lalo ng mga head, di ba? Kung ano-anong nilalagay sa mukha at sa damit. Hindi nila namukaan si Joseph. At dito, tinanong ni Joseph sila, ano ginagawa dito? At sabi agad ni Joseph, mga spy kayo. Gusto lamang nyo manggulo, gusto lamang nyo may gawin na masama dito. At sabi ng mga kuya niya, hindi. At tinanong niya, ilan ba kayo? 12. Meron pa ba kayong bunso? At sabi ng mga kuya niya, may bunso pa kaming naiwan at ang aming amay naiwan rin. So, nalaman ni Joseph na buhay pa ang kanyang ama. Buhay pa ang kanyang bunsong kapatid na si Benjamin. Kaya agad-agad, idinidiin niyang, mga tiktik kayo, mga spy kayo. Hindi. Dinidiin ng kanyang mga kuya. Kaya sabi niya, kung talagang honest kayo, ay patunayan niyo. Pero dito sa verse 17, hinuli niya muna itong mga kuya niya, kinostody niya muna ito ng 3 days, at sabi niya, dapat may maiwan sa inyo, sa inyong pagbabalik, sa inyong lugar, at yung kinikwento niyong bunsong kapatid, dalhin niyo dito. Pag hindi na ako magpapakita sa inyo. Kaya dito sa chapter 42, bumalik po yung ang ating topic, Journey to Egypt. Nilakbay nila ang Ehipto ng kanyang mga kuya. Kaya balik agad, balik dun 10. Pero sabi ni Joseph, doon sa mga kanyang mga alalay, lagay niyo sila ng
silver, yung kanilang mga lalagyan. Yung silver po, yun pong parang pera nila nung panahon ni Joseph. At nagulat nga nung isa sa chapter 42 verse 27, pag kuha niya ng grain, ng pagkain dapat na ipapakain niya sa kanyang mga donkey, may nakita mga silver. At doon, sabi nila, ano nangyari? Ano ginagawa ng Diyos sa atin? Talagang ginagantihan tayo ng pangit. At dito, ikinuwento nila sa kanyang amang si Jacob na tinawag na ng Diyos na Israel. At sabi nila, Ama, yung pinakapinuno ng Egypt na second in command, masyadong masungit, masyadong matapang, masyadong masama ang ugali, kung ano-ano tinanong sa atin, sa pamilya. At nabanggit nga namin, dahil masyadong personal na nung tanong, ang kalagayan nyo at meron pa kaming bunsong kapatid na naiwan. At sabi, kung babalik kami, dapat isama namin yung bunso. Now, sabi ni Jacob, hindi pwede. Siya lang, patay na nung si Joseph, na tinutukoy niya, patay na yun. At siya lang ang pwede kong kaligayahan. Sabi ni Ruben, sa verse 37, Tay, you entrust us. Kailangan namin bumalik upang makakuha muli ng pagkain. Kung may mangyaring masama kay Benjamin, sabi niya, ibibigay ko ang aking mga anak at pwede mo silang patayin. Ganun po, si Ruben, ibinibigay na ang kanyang mga anak para lang payagan si Benjamin sumama. So, hindi po umagri yung tatay nilang si Jacob dahil ayaw niyang mawala si Benjamin. Now, in chapter 43, tumindi po ang famine, tumindi po ang taggutom, tumindi ang taghirap. At dito, sabi ng tatay muli nila, si Jacob, bumalik kayong mga anak sa Ehipto para bumili muli ng pagkain. Kasi nga po, buong mundo, kasama ang Canaan, wala nang makain at ang may pagkain lamang ay sa Ehipto. Kaya journey to Egypt, nandun ang pagkain. Siguro, nagkakagulo na sa ibang lugar, wala nang makain. Parang ganito na panahon natin, bagamat pwede tayo sigurong mamili at may pagkain naman, medyo mahal lang nga, pero may pagkain. Mahirap ito, walang pagkain kahit may pera ka. Tagtuyo at taghirap. At ang pagkain lamang ay nasa Ehipto. Kaya kung titignan nyo, ginamit si Joseph sa pagkakataon nito ng Diyos. Na alam ng Diyos na may mangyayaring pangit sa buong mundo. At si Joseph, bagamat pangit ang nangyari, ino-honor ng Panginoon ang mga taong sumusunod sa Kanya. Tapos sa chapter 43, dahil nga severe ng famine, inutusan muli ni Jacob ng kanyang mga anak, bumili ulit kayo ng pagkain. Now, sabi ng mga kuya ni Joseph, si Judah, si Ruben, sabi kasi po nung kanang kamay ng hari, si Parao, kung gusto daw naming makita siya ulit, dali namin ng bunso. Kung hindi, hindi na siya magpapakita. Kaya pumayag na si Jacob dahil wala na sila makain. At sabi nga sa verse 11 ng chapter 43, magdala pa kayo ng pasalubong para maalis-alis siguro ang sungit na yun, yung honey, yung spice, yung myrrh, yung pistachio nuts at almonds. Mahilig sa tsokolate ito si Jacob. Kung ano-anong sinabi niya, dali niyo ito. Dito ng mga pagmamalaki natin sa lugar natin. Kaya hindi nga nagtagal, yung blessing ni Jacob, naway sumainyo, mag-grant ng Diyos ang ating mga kahilingan. Now, nagmadali sila sa chapter 43 verse 15 sa Ehipto. At nandoon, humarap sila kay Joseph. At sa verse 16, na-recognize ni Joseph, ayun si bunsong si Benjamin. At kitang-kita, muling lumuhod sila. Nung luhod na talagang dikit ang noo sa sahig o sa lupa, na nagre-respeto kay Joseph. Now, dito, tinawag sila sa bahay ni Joseph. Siguro, isa sa pinakamalaking bahay. At natakot sila, naku, ito siguro nung pera. Baka parurusahan tayo dahil may mga pera tayong dala. Now, sumagot po ng verse 23, nung isa ring head ni Joseph, na it's alright. Huwag kayong matakot. Alam namin nung nangyari. At nung Simeon, nung iniwan na kuyang si Simeon, ay pinakawalan na sa kulungan. At dito, dahil papunta po sila sa bahay ni Joseph, ay hinugasan ang kanilang mga paa.
pati nung kanilang mga daladalang donkey ay pinakain. At nung tanghaliang tapat ay nandoon si Joseph at binigyan sila ng magandang pagkain. At napansin po nila sa verse 33, doon sa upuan, magmula sa pinakapanganay pababa, nung set up ng upuan ay magmula sa pinakamatanda pababa. Parehong tama. Nagugulat sila, sino ito? Alam kung sino ang pinakakuya. Alam ang sino ang pinakamatanda. Hindi nila alam si Joseph yun. Now, na-astonished sila, pero kay Benjamin po, halos 5 times daw nung dami ng pagkain inilagay kay Benjamin, yung pinakabunso. Siguro, excited ng bunso. Wow, sarap na ito. Sa ibang lugar, walang makain, pero dito sa Ehipto, umaapaw ang pagkain. Now, in chapter 44, may iniisip si Joseph. Sabi niya sa kanyang mga alalay, ito ang aking cup, ito ang aking silver, ilagay niyo ito doon sa lalagyan ng bunso, ng Benjamin. At may gagawin tayo. So, nag-uwian po ng mga kuya, may daladalang pagkain, saya-saya sila, mission accomplished. Kasama pa nung bunsong si Benjamin. At sa chapter 44, verse 3, sabi dito, madaling araw, bumiyahe na sila. Daw, pinahabol sila ni Joseph. Puntahan nyo, may nawawala sa akin. Kaya takbuhan po ng mga sundalo, set up. Set up po ito. At in expectation, ang kagabitan nila, tinababa siguro sila kung ano-ano ginawa sa kanilang magagamit. At ayun, yung gamit ni Benjamin, natagpuan nung cup ni Joseph, yung silver one na cup. At sabi nila, ito'y katumbas na habang buhay na servant, habang buhay na maglilingkod. At sabi ni Joseph, humarap sila kay Joseph, nagluluhudan kung ano-anong sinasabi. Sabi niya, pwede na kayong umuwi. Pero yan, natagpuan kung nasa nung cup ko, may iiwan yan. At gagawin kong alipin. Now, doon napansin po ni Joseph. Ito na po, yung journey to Egypt. Na nung mga kuya niya talaga nag-iiyakan. Talagang sinabi at ipinangako nila sa kanilang ama na ibabalik namin ang bunsong si Benjamin. Talaga kung sino-sinong nagsasabi, ako lang ikulong mo. Ako lang ipalit mo dyan kay Benjamin sapagkat hindi matutuwa ang aming amang si Jacob pag hindi namin siya kasama. Now, sa chapter 45, ito na. Tingnan po niyo. Dito na hindi makontrol maigi po ni Joseph. Noong pa, nakita niya ng kanyang mga kuya, umaalis siya, naiiyak. Lalo nung nakita niya si Benjamin, tumakbo ulit siya, umiyak. Now, dito, iyak na siya maigi. At sabi nga niya sa chapter 45, verse 1, have everyone leave me my presence. So, umalis na po ang mga sundalo niya. Iniwan yung mga kapatid niya. At dito, in verse 2, and he wept so loudly that the Egyptians heard it. Umiyak, humagulgol si Joseph. At sabi niya sa verse 3, sabi niya sa kanyang mga kuya, sa kanyang mga kapatid, I am Joseph. Ako si Joseph. Namangha sila. Ha? Ikaw? Pinakilala niya. May plano ang Panginoon. Sabi nga niya sa verse 5, God sent me ahead of you para makita itong mangyayari in the future. Hindi kayo dapat ang sisihin. Kayo lamang ay mga instrumento. At bagamat masakit ang nangyayari kay Joseph, sabi niya, alam ng Diyos ang lahat. Journey to Egypt, alam niya ang pwedeng mangyari. At doon napatunayan ni Joseph sa kanyang mga kapatid kung ang kalooban ng Diyos ang mangyayari, magiging maayos ang lahat. Yan rin po ang hamon ko po sa inyo. Kung pipilitin mo ang gusto mo, siguro nga pwede mangyari, pero hindi ka magiging masaya. Sapagkat ang pinakamagandang plano lamang na pwede mangyari sa buhay natin, pamilya natin, trabaho natin, negosyo natin, pag-aaral natin, ay ang kalooban ng Panginoon.
Kaya inahamon kita. Ano mang journey yan, meron ka sa buhay mo. Gawin mong journey yan para sa ating Panginoon. At yung magulong buhay, yung magulong sitwasyon mo, ay magkakaroon ng totoong kapayapaan. Dahil ang hinahanap natin ay ang gusto ng ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin at ang focus ngayon ng ating panalangin ay, Lord, gabayan mo kami. Huwag mong hayaan na maligaw kami. Huwag mong hayaan pilitin namin ang gusto namin. Pwede ang gusto mo lamang ang mangyari sa aming buhay. Tayo po'y manalangin. Amang Banal, salamat po sa buhay ni Joseph. Bibiro ang mga nangyari sa kanya magmula pa lamang nung itapon siya sa balon, halos patayin na siya ng kanyang mga kapatid, ibenta siya, tumakbo sa tukso, pero nakulong pa rin. Pero ang pinakamaganda, O Diyos, hindi mo siya iniwan o pinabayaan. Ganyan rin sa aming buhay kailanman. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Mabuti ka sa aming Panginoon. Kaya itong journey ng aming buhay, November 24 na, Merkules ng gabi, buhay pa kami. May plano ka sa amin. Mas lalo naming hanapin ang gusto mo sa amin. Mas lalo naming yakapin ito. Sapagkat kung gagawin namin ang gusto mo, Panginoon, hindi kami malulungkot. Hindi kami maboboard. Hindi namin nahanapin ang iba pang kaligayahan. Dahil ang totoong kaligayahan ay matatagpuan lamang sa iyo. Hawakan mo ang mga sumusubaybay ng live stream na ito. Ano man ang kanilang mga pangangailangan, bayarin, kagalingan, relasyon na maayos, trabaho, negosyo, pag-aaral. Ikaw ang aming pangahawakan. Hawakan mo kami, Panginoon. Katulad ni Joseph, huwag namin hanapin ang kaligayahan sa iba. Pwede sa iyo lamang, Panginoon. Salamat! May tagumpay, may kapayapaan, may kalakasan, may kagalingan sa pangalan ng aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po tayo magsabing, Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. At muli po namin kayo nakasama sa live stream na ito. Patuloy po tayo magpalakasan. Kung meron po kayong oras, just have a comment, write your prayer request. Marami po tayong taong mananalangin para sa iyo. At maniwala tayo, may gagawin po ang Panginoon. Itong kay Joseph, na simpleng tao lamang, isang pastor lamang. Galit pa ang mga kuya, pinahamak pa siya. Pero itinaas po siya ng ating Panginoon. Kaya niyang gawin ito sa atin. Basta bawak lamang po tayo sa ating buhay na Panginoon. Again, salamat po sa inyong oras na pakikinig. Lagi po tayong manalangin, lagi po tayong mag-ingat dahil may ginagawa ang Panginoon na napakaganda sa ating buhay. Again, I'm Pastor James Lagasca. Thank you for watching the live stream of the Light of Life Foster Church. The Lord loves you and the Lord cares for you. Gandang gabi po. God bless.